Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Officer in Charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. In short, ang MHSD ang housing arm ng BARM. Ngayon ay araw na naman ng Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakasama-sama at nagkakausap, nagkakadiskusyon sa himpapawid para sa ating isang oras na programa. Today is the 4th of June 2026 and the 18th of Dhul-Hijjah 1447 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 274th episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah, tayo ay umabot sa ganito karaming episodyo ng ating programang walang hinihiling, walang nilalayon kung hindi ang maiparating sa inyo ang mga impormasyong dapat niyong malaman. Patungkol yan sa ating mga programa, mga proyekto, mga aktibidades at mga estratehiya, mga best practices ng MHSD which lead to its implementation that is suited to the needs of every Bangsamoro family na nangangailangan ho ng ating tulong pabahay, ng mga LGU na nangangailangan ng ating tulong teknikal para sa kanilang comprehensive land use plan at ang pagsiguro ho ng kaligtasan ng ating bawat komunidad whenever there is infrastructure projects or real estate development na nangyayari po sa ating lugar. Yan ang ating regulatory function naman. At ngayong araw na ito, syempre, tayo ay live pa rin na pakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din ho tayo sa ating official Facebook page. Yan ay ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. At later on, ang ating video ay ma-upload din sa ating official YouTube page. Yan ay ang MHSD BARM. Tandaan pa natin, kulang na lang po ng TikTok at ng Instagram. Ayan. At sinasamahan pa rin tayo ng ating mga kabalay ngayong araw na ito, ang ating mga kapwa homecaster, para ho mas paging makahulugan at makumpleto ang bawat detalye ang aming bibigay sa inyo sa aming isang oras na programa. Mula sa ating kanan, nariyan si Kabalay na Ria. Nababati na sa inyo, Kabalay na Ria. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahan ng umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang yung lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Nagbati mula sa ating kabalay na si Ria na active pa rin para ho sa ating programa at sa bawat aktibidades ng ating section, which is the Information and Communications Section or ICS under the office of our Minister. Ngayon po ay si Minister Zaidi Ali na ngayon ay busy sa kanyang pangunguna at of course pag-ensure ng tagumpay ng ating MANCOM meeting simula noong June 2
no? June 2. Hanggang ngayon, nangyayari po ang ating dry run, ang ating 4-hour technical budget hearing that is upcoming. Ngayong Monday na po yan, inshallah. And from Ria's end, let us now listen to the greetings of our kabalay at kapo homecaster rin. Kabalay na Hamsi, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at good morning po at makatalang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nanonood or tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakay at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po na yung lingkod bang sa Moram Sari Pala. Ayan naman ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Para sa umagang ito, medyo makulimlim ba sa labas? No, may maaraw. Tamang-tama. Tamang-tama lang. Hindi masyadong Hindi mainit. mainit, Oh. yes. Hindi masyadong malamig. Hindi rin basa. Let's Hindi see mamaya. naman, oh. Let's see mamaya. Nako. Kailangan talaga lagi tayong handa naman ang magiging panahon na ating kakaharapin sa bawat araw. Okay. At ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating pag-uusapan sa ating MHS Discusses mamaya, which is a vital segment of our program, ang MHS Delivers. At kabalay na Ria, we would like to know who's gonna be with us sa ating MHS Discusses mamaya, ang ating talakayan portion. Sino nga ba ang ating magiging guest at ano magiging topic natin? Yes, ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa virtual store for procurement. Ano nga bang ibig sabihin nito at anong impact niya sa ating government processes? Mapapakinggan natin mula sa head ng Supply and Property Section ng Ministry of Human Settlements and Development. Nagbabalik si Mama Mina P. Baragona. Mama Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makatahanang umaga sa inyo mga kabalay na nakikinig sa kanya-kanyang mga tahanan at sa FB Live. Yes. That's right. Naku naman, parang relax na relax. Parang Pangatlo walang ba naman? iniisip. Parang walang iniisip na naiiwan, no? Okay. Welcome back. We missed you. Wala ka pa ngayong year. Oo. First ngayong taon. First ngayong taon, di ba? Ng June. At parang may nakikita pa akong kasama niya. Bakit mo ipakilala okay. sa aming lahat ang iyong kasama ngayon? Pinapakilala ko po mga kabalay ang aking bagong staff sa Supply and Property Office, si Abdul Kadir Jalani. Kaya ko siya pinasama kasi kasama ko siya nung mag-orient kami sa PSDBM. So Okay. para rin matrain siya kung ano-ano ang mga pinagagawa natin sa MHSD. Correct, okay. Baka gusto bumati sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Hello po. Hello. Hello, good morning po. So, I am Abdul Kadir Jalani, si Abdul Aziz, and I am happy to be here po. Mashallah. Happy na happy. Yan ang gusto natin. Lagi tayong happy. Lalo na sa ating paglilingkod sa ating kapwa sa kinakabahan, mundo. no? Parang walang kaba. Wala daw nagsabi sa kanya na magsalita siya. Nakailang guest ka na ba? Okay, sige. So mamaya, babalikan namin kayo ha, kabalay na Ma'am Amix at si Sir sa ating talakayan portion which is named the MHS Discusses. After yan, ang ating balitaan, ang ating IPH at ang ating HSF. At syempre, bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, mangyari yung pakinggan natin, panoorin natin ang ating mahalagang paalala patungkol na sa ating affordable housing program. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng
ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o magpag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan ho yung ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program, kung saan ang locations po ito ay nariyan sa may Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte para sa ating phase 2 ng ating housing project. At meron din tayo sa may Barangay Kapiton, magkaharap po yan. Nasa gitna ang kalsada ng ating diversion road palabas ng main highway sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa Barangay Kapiton yan, no, ang ating phase 1 and phase 3 ng ating affordable housing program. Yan po ay tinatawag na Salam. Humanda po yung aking tatanungin. Salam Homes, yung ating mga resettlement housing areas ay tinatawag na Darussalam villages, right? Ang ating for sale naman, yung ating for loan, no, with the Pag-ibig Fund ay tinatawag nating Salam. Ngayon, kabalay na Hamsi, ano ang ibig sabihin ng Salam? Yes, Ma'am Sally. It stands for sustainable, affordable, livable, accessible, and modern homes. Pag sinabing Salam, ang bawat letra po yan ay mayroong katumbas na salita. At syempre, yun ang tinitiyak, sinisiguro ng ating ministry para ho sa kapakanan ng ating mga pamilyang nakatira sa bawat housing unit na atin pong ipinapatayo for their benefit. Okay? At ngayon, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan para sa ating 274th episode ng ating programang MHS Delivers ngayong ika-4 ng Hunyo taong 2026 at ika-18 sa buwan ng Zulhijjah 1447. Ang ating headlines ngayong araw: MHSD pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng proyektong pabahay na may land development at pinanduhan ng MRP. MHSD pinalakas ang gender responsiveness sa paghahatid ng serbisyo ng mga bagong empleyado. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng proyektong mabahay na may land development at pinanduhan ng MRP. Narito si Kabalay na Ria. 150 unit ng pabahay na may land development ang may patatayo na sa Barangay Malimuno, Marawi City, Lanao del Sur matapos pangunahan ni Acting Minister Zaidi C. Ali ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa groundbreaking ceremony ng proyekto noong ika-24 ng Mayo 2026. Kasamang nanguna sa seremonya sina Honorable Said M. Sheikh, Member of the Parliament o MP at Program Manager o PM ng Marawi Rehabilitation Program na o MRP at MP Honorable Ali B. Sulaiman, Deputy Chief Minister para sa Mainland na parehong dumalo kasama ang kanilang mga kapwa kawani sa kanilang tanggapan. Hinimok ni Ministro Ali ang mga saksi sa seremonya na suportahan ang pamahalaan ng BARM mula sa Office of the Chief Minister o OCM hanggang sa MRP Project Management Office o PMO sa kanilang pagsisikap na maibigay ang mga kinakailangang proyekto sa buong Bangsamoro.
Nakamit natin ang otonomiya mula ARM patungong BARM sa pamamagitan ng jihad ng ating mga kapatid mula sa MILF at MNLF. Magkaisa tayong lahat at magtulungan sa pagkumpleto ng mga proyektong ito, diin niya. Ikinuwento ni Ministro Ali kung paano niya, ilang araw pagkatapos niyang maupo sa pwesto, agad na binisita ang mga lugar ng proyekto sa Lanao del Sur upang personal na siyasatin ang kalagayan ng mga proyekto sa pinakamaraming lokasyon hanggat maaari. Sinusuportahan ni MP Sheikh ang kahalagahan ng pagtutulungan upang itaguyod ang moral governance para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inulat niya ang kanyang panahon bilang mujahidin at pinuri niya ang pagsasakripisyo ng panahon na iyon upang makamit ang mga proyektong ipinatutupad sa kasalukuyan. Samantala, itinuon umano ni Deputy CM Sulaiman ang buong suporta ng kanyang opisina upang tulungan ang mga internally displaced persons o IDPs. Hindi lamang ang mga makikinabang sa mga proyektong pinopondohan mula sa MRP, kundi lahat ng nasa teritoryo ng Bangsamoro. Ang pasanin ng mga tao ay pasanin ng gobyerno, wika ni Deputy CM Sulaiman. Samantala, binuod ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Service, ang mga mensahe upang maisama ang justice at sinceridad, integrity, honesty, accountability, at dedication na pinaikli sa salitang jihad. Ang bawat unit sa ilalim ng proyektong pabahay ay magkakaroon ng kabuang 48 square meter na floor area na kumpleto sa 3 silid tulugan, kubeta, sala, kainan at kusina na lahat ay pinundahan sa ilalim ng MRP 2024. Ang mga dumalo sa aktibidad ay sinalubong ni Honorable Muhammad Ziaul Haq T. Naga, Barangay Kagawad. Nagbahagi rin ng suporta si Kamid Gandamra Jr., President ng Alliance of Barangay Councilors at kinatawan ng Local Government Unit ng Marawi City. Ang magkatuwang na magsasagawa ng construction ay ang FFJJ Construction at NOM Construction na nangakong titiyakin na matatapos ang proyekto sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng MHSD LDS Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Benjamin T. Alangka. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad naguulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinalakas ang gender responsiveness sa paghahatid ng serbisyo ng mga bagong empleyado. Bilang bahagi ng patuloy na itong pagtataguyod ng Gender and Development o GAD, ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ay nagsagawa ng training workshop on gender responsive delivery para sa mga bagong empleyado sa pagipagtulungan ng Bangsamoro Women Commission o BWC na ginanap noong Mayo 21 hanggang 22 taong kasalukuyan sa Blue Lotus Hotel, Davao City. Ngayon ang pagsasanay na palakasin ang pag-unawa ng mga empleyado sa gender sensitivity, pagkakapantay-pantay ng kasarian at inclusivity sa opisina habang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng isang ligtas, magalang at gender-responsive na opisina. Itinampok din ito ang mahalagang papel ng mga empleyado ng gobyerno sa pagsasama ng mga prinsipyo ng GAD sa paghahatid ng serbisyo publiko at sa pagtataguyod ng pantay na pagkakataon anuman ang kasarian. Formal na sinimula ni Juhaira Ibrahim, RN, Housing and Homesite Regulation Officer 4 o HHRO 4 ng MHSD-SGA at GAD Coordinator ang programa at inilahad ang pangkalahatang ideya ng aktibidad na binibigyang diin ang mga layunin at kahalagahan nito sa pagpapalakas ng kamalayan sa GAD ng mga empleyado. Ang layunin ng Gender Responsive Delivery Training na ito ay upang mapahusay ang kamalayan, pag-unawa at pagtugon ng mga kalahok sa mga isyu ng kasarian sa pamamagitan ng pagtataguyod ng sensitibidad, pagkakapantay-pantay at pagiging inklusibo ng kasarian sa mga personal, profesional at komunidad na sitwasyon. Sa MHSD, palagi nating itinataguyod ang gender equity
hindi lamang ang gender equality. Umaasa kami na pagkatapos ng pagsasanay na ito, lahat ng kalahok ay magiging mas sensitibo sa kasarian at ilalapat ang mga prinsipyong ito sa kanilang mga tungkulin at komunidad. Pagbabahagi ni Coordinator Ibrahim. Umaasa siya na ang kaalaman at mga pananaw na nakuha mula sa pagsasanay ay hindi lamang magpapalalim ng pag-unawa ng mga kalahok sa GAD, pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagiging inklusibo, kundi may dalapat at may sasabuhay din sa kanilang mga larangan at opisina ang pagtataguyod ng isang mas magalang, inklusibo at sensitibo sa kasarian na opisina. Ang pagpapakilala ng mga kalahok, pagpapangkat at pagtatalaga ng mga gawain at pagtatakda ng mga inaasahan ay pinangunahan ni Charani Pandi, Records Section Head at GAD Alternate Focal Person upang maayos na maituro sa mga kalahok ang daloy ng mga aktibidad at magtakda ng malinaw na mga inaasahan para sa pagsasanay. Tinalakay ni Aisa Kali, Resource Speaker mula sa Bangsamoro Women Commission o BWC, ang mga pangunahing paksa ng GAD, kabilang ang kontekstong pangkasaysayan nito na nagtampok sa ebolusyon ng pandaigdigan at pangbansang mga pagsisikap tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, mga milestone ng kasarian na nagbibigay din sa mga mahalagang tagumpay sa pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan, sensitibidad ng kasarian na tumutukoy sa kamalayan at pagtugon sa mga isyu ng kasarian, sex at pagkakaiba-iba ng kasarian, wika na pata sa kasarian, mga pangunahing mensahe tungkol sa kasarian na nagbibigay diin sa pagkakapantay-pantay, respeto at pagiging inklusibo at mga ahente ng gender socialization. Pagkatapos ng serye ng mga lektura, ang mga kalahok ay nagpangkat at nakilahok sa isang serye ng mga workshop para ilarawan ang mga representasyon ng mga kalalakihan at kababaihan. Pati na rin ang mga tungkulin ng GAD sa opisina, sambahayan, mass media at mga setting ng paaralan. Pagkatapos ng workshop, ipinakita ng mga grupo ang kanilang mga output na nagpakita ng kanilang mga interpretasyon at pag-unawa sa mga tungkulin ng kasarian sa iba't ibang sektor. Itinanghal din sa aktibidad ang premyadong animated video na pinamagatang The Impossible Dream na nagtatampok kung paano pinamahalaan ng mga kababaihan ng full-time na trabaho. Kadalasan ay may mas mababang sweldo habang inaako rin ang pangunahing responsibilidad sa mga gawaing bahay. Opisyal na nagtapos ang programa sa mensahe ni Bay Maruj Ibrahim, Provincial Director ng MHS de Maguindanao del Norte, na nagpapaabot ng kaniyang pasasalamat sa BWC para sa patuloy nitong suporta sa pagsusulong ng mga inisyatibo na tumutugon sa GAD. Pinuri rin niya ang mga kalahok para sa kanilang dedikasyon at aktibong pagkikilahok sa buong pagsasanay. Umaasa ako na mapapatibay ng lahat ng kalahok dito ang kanilang gender sensitivity. Sa pamamagitan ng pagkasanay na ito, umaasa kami na mabigyan kayo ng inspirasyon na patuloy na pagyamanin ng respeto, pagbibigay kapangyarihan at pantay na pagkakataon hindi lamang sa loob ng ating mga opisina, kundi pati na rin sa ating mga pagkikipag-ugnayan sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Inaasahan rin namin na ang lahat ng kaalamang inyong natamo mula sa pagsasari na ito ay makikita hindi lamang sa inyong trabaho, kundi pati na rin sa inyong mga kilos. Pahayag pa ni PD Ibrahim. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-ulat. At sumayin nyo ang aming mga balita ngayong araw na ito para sa ating 274th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik kami para sa ating IPH at ang ating HSF, kasama na rin po ang ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay Almansor, take it away. Mga biktima, kapitan, kalidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya,
at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Mapapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan naman po ang ating paalala patungkol ho yan sa ating resettlement housing program sa MHSD. Yan ho yung ating libreng pabahay para ho sa mga pamilyang hindi pa kaya magpatayo ng kanilang mga bahay para sa kanilang mga pamilya. At syempre, sa pagbuo ng kanilang mga pangarap sa bawat member ho ng kanilang, para sa bawat member ng kanilang pamilya. Okay? At yan ho ay atin naman pong itinataguyod no, ng ministry, of course, led by our Minister Zaidi Ali, and of course, with the support of our key divisions ng ating ministry. Ang mga designs ng bahay na ito ay ginagawa ho ng ating Planning and Design Division led by Engineer Zainuddin Buwisan. At syempre, sa tulong din po ng ating Housing and Human Settlement Division led by now Majid Muslim, ang kanila pong hepe sa HHSD. 10 ng kawanihan sa ilalim ho ng mga divisions na ito ng MHSD, of course. At syempre, ang mga problema, mga issue po or mga challenges, hamon na ating kinakaharap ay pinagtutulungan pong resolbahin ng bawat bahagi, ng bawat kawaniho na involved dito po sa mga programang ito ng MHSD. At ngayon, dadako na tayo sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Rhea na kanya pa pong ni-research noong mga unang panahon at ngayon lang niya isisiwalat. Kabalay na Rhea, ibahagi mo na sa amin ang iyong patrivia sa ating IPH. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa segmentong IPH ngayong araw na ito, impormasyong pambahay at hanap buhay, sasabihin ay Happy ICT Month. Yes, that's right. Yes, ngayong buwan ay pang panglimang ICT Month ng Bangsamoro sa 2026 na may temang Resilient Connected Digital, Building a Resilient and Inclusive Digital Region. Resilient. Yes. So isa itong buwang pagdiriwang na ito ay nagsilbing plataforma upang isulong ang digital transformation, inobasyon at kolaborasyon habang isinusulong ang pananaw ng rehiyon para sa isang digitally empowered Bangsamoro. So marami-raming activities po ang ating Bangsamoro Information and Communications Technology Office, ang ating BICTO ngayong buwan na ito, at tayo po ay makiisa, kasama rin ng MHSD makiisa sa mga aktibidad na ito. And kung may mga nais po kayong malaman kung sino-sinong mga puno ng mga activities na ito, check out po ang BICTO Facebook page para sa mas detalyadong ulat ng kanilang mga kaganapan. And with that, yun po ang ating impormasyon pambahay at hanap buhay. Siyempre, dahil lahat ng ating mga kabahayan ngayon ay konektado na sa internet, no? Yes. Kabalay na Rhea, at siyempre lahat po ay gumagamit ng ito mga ICT technologies na ito na atin pong ginagamit sa araw-araw ang pamumuhay natin. Lahat, ito may cellphone na eh. At lahat, may gumagamit po ba ng keypad? Meron pa, no? Si Mansur. Si Mansur. Parang iba tapos sabihin. Teka muna, para sa aming keypad, Mansur. Okay. Dahil ang karamihan sa ngayon ay gumagamit na ng smartphone. Okay. Pero, minsan kasi yung keypad na yan, mas malakas na sumagap ng signal, di ba? According to them. At saka pwede mag-text kahit di mo tinitingnan. Kasi memorize mo na yun. Memorize mo yung keypad. Yung keypad eh. Sa araw-araw ba naman nag-text ka, no? Na-memorize mo na kung saan nakalagay yung A, ang G. Okay, so sige. Thank you so much, Kabalay na Rhea. ICT month ngayong araw na ito, at parang may nakita rin akong yung anong tawag din sa frame
frame ng ating profile photo. Yeah, Yes. for this Na parang kasabay rin niya ang environment. Yes, marami-raming Yeah. activities ang Yes. June. Sa buwan ng And June. Ibig sabihin, Member. kompleto na ang IPH ko sa buong buwan. Maraming kaya- resources na Oh, that's right. Ano kaya meron sa June na ito, no? At syempre, itong June na to, yung tinatawag kabalay na mix, no? Ng June bride, di ba? Gusto ng mga bahay na ikasal sa June. Yung ibang girlash, maging June bride daw sila. Okay, kabalay na Ria, Anong kumangutango ka na. Ay, naku naman. Is it because it's summer? Is it because it's... Ewan ko ba? Or dahil tag-ulan. Kulang na ako June. Okay. Basta June. Makapangyarihan ang buwan ng June. Okay? Okay. So, sige. So, from, nako. IPH. From IPH. Another with AIDS naman na segment ng ating programang MHS Delivers. Ang ating HSF, ano naman ang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi. Ibahagi mo na yan sa amin. Yes, Ma'am Salet, para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ating pong ginugulita ngayong buwan ng National Dengue Awareness Month. Tuwing buwan ng Unyo sa Pilipinas upang palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa dengue. Panahon na naman ng tagulan at mataas naman ang chances ng dengue sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo maging handa, alerto at disiplinado sa pag-iwas sakit na dulot ng kagat ng lamok. Sa panahon ito, mabilis dumami ang lamok dahil sa mga naipong tubig, ulan at sa ating kapaligiran. Kaya ang simpleng paglilinis at pag-iingat ay malaking hakbang upang maprotektahan nating pamilya at komunidad. At narito ang mga senyales ng dengue. Mag-ingat at agad magpatingin sa mga eksperto kung nakakaranas nito kung namataas ng lagnat na tumatagal ng 2 to 7 days. Pangalawa, matinding sakit ng ulo. Pangatlo, pananakit ng likod at mata. Pangapat, pananakit ng kalamnan at kasukasuan. At pantal sa ating mga balat, pagduduwal o pagsusuka, panghihina at mabilis na pagkapagod. Kaya kapag lumala ng mga sintomas na ito, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center or hospital. At bilang dagdag na paalala rin sunod sa kampanya ng Department of Health or DOH, isinusulong ang 5S strategy laban sa dengue. Unang-una is search and destroy. Tanggalin ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis, pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig at pagtatapon ng tubig na naipon sa ating kapaligiran. Pangalawa, self-protection measure. Magsuot ng damit na mahaba at mahabang manggas at pantalon. Gumamit ng DOH recommended mosquito lotion upang maiwasan ang kagat ng lamok. Pangatlo, seek early consultation. Maganda magpatingin sa pinakamalapit na health center kapag may lagnat or sintomas na tumatagal ng 2 or higit pa. At pang-apat, sustain hydration. Siguraduhin sapat ang pag-inom ng tubig na may sakit o pang maiwasan ng dehydration at komplikasyon. At panghuli naman po dyan is support fogging, supportahan ng fogging, makipagtulungan sa sinasagawang fogging or misting sa mga lugar na may banta ng kaso ng dengue. At sa ating sama-samang pagkilos, disiplina at pagiging responsable, mapipigilan natin ang pagkalat ng dengue. Tandaan ng dengue na isang seryosong sakit, ngunit maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, kalinisan at agarang pagkilos. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ako po ang lingkod Bangsa Moram Saripala. Ayan. Thank you so much, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF. Nako, napakahalaga po niya na malaman ng ating mga kababayang Bangsamoro. Ang sakit na ito ay maaaring kumuha ng buhay, no? Yes, Kabalay na Hamsi. Karamihan dito, tiyatamaan ay mga bata na walang kamalay-malay. Naglalaro sa labas, akala safe na safe. Simpleng kagat lang pero dengue. Simpleng kagat lang pero yun na. Ang susunod, yung mga sintomas na sinabi sa atin ni Kabalay na Hamsi. Tandaan natin yun ha, yung tamang kaalaman na ano yung isa? Kalinisan saka agarang aksyon, pagkilos. Correct, that's right. Kasi pag hindi mo naman ginagawa mo, nako, baka maaaring mga gawin mo ay mga mali na hindi rin makabubuti sa kondisyon kung tamaan man tayo or mahaga tayo ng lamok ito at pagkasakit ng dengue. Tandaan natin yung 5S, sinabi ni Kabalay na Hamsi ha, kanina, SS, akala ko tatlong S lang, no? Search, ano yung isa? Search and destroy, self-protection seek early consultation, and then
Ano yung sustain isa? hydration, Sustain hydration and support fogging. Yung fogging na yan, nang sumabulong. Yung bata tayo, sinusundan pa natin. Sinusundan pa, pero- Nagpapausok. Bakit? So, tayo nagkabataan? Bata May pausap labas na. Ay, Parang gusto ko yung nakasama ang kabataan niya, no? Parang feeling ko, ang mga 20 plus lang ako, no? Kabalay na Ria. Sige. Okay. Oh, diba? Mas nahuli pang kabataan yan. Sige, at dahil po dyan, tayo ho ay masaya sa ating episode ngayong araw na ito. Okay, sige. Dahil nga po, mahalaga malaman natin ito kasi crucial ito sa ating implementation, pagsiguro ho ng ating maagang madali na paggawa ng ating mga pangailangan for the benefit of our clientele, ang bawat Bangsamoro family ho na nangangailangan ng ating tulong. At from our IPH and our HSF, let us now proceed to our MHS Discusses. Ito na ho ang talakayan portion ng ating programang MHS Delivers at gaya nga po ng binanggit ng ating kabalay na si Ria, ang ating pag-uusapan ngayon ay tinatawag na virtual store or market for procurement. Akala ko, online shopping lang ang alam natin, no? May formal pa pala. Oo, mayat maya, dyan ang ating parcel, dumating, may tumatawag sa phone natin. Naghagang bala, pero ginusto mo yan eh. Umorder ka. Oh, diba? Nako. I will take this opportunity, no? Huwag naman ganun na yung binayaran natin na door to door, ipapapick up sa atin. Huwag meron, ha? naging public service Public announcement. service. Bakit gano'n? Diba? Oh. Specs. Tumutuwa po tayo. Minensyon talaga. Hindi na tayo ma-sponsor. Tumutuwa po tayo sa mga nagkakaroon ng mga problema, ng issue. Dahil lahat po ng mga tao ay may kanya-kanyang kabisihan sa buhay. Kaya nga po ganun. So, i-deliver nyo sa aming opisina. Sige. Okay. So, ngayon, dumako na tayo sa ating pag-uusapang napaka-importante. Dahil sa lahat po ng opisina talaga nagkakaroon tayo ng procurement. Ayan. Lahat ng kinakailangan ating mga materyales, no? Pati ang ating construction kabalay na riyan, ang ating mga kapabahay, ay of course dumadaan sa procurement. Yan po ay ang government process natin. So ngayon, lilinawin ang ating guest speaker ngayon para sa ating episode kung ano nga ba itong tinatawag na virtual store para ho sa ating procurement. Okay, una, Ma'am Amix, sa balay na Amix. I would like to know how are you today and how is your section of your division these days? We are very much fine, kahit na busy. Ay, oo. Hindi Dapat hindi ako nawawala. magpunta dito eh. Dapat sana, no? Kasi may technical budget hearing Yeah, that's tayo. right. I-defend natin ang proposal natin for the next year. Pero alang-alang kay Ma'am Sally at saka sa team ninyo. O sa ating mga tagapakinig. They have to know this. Oo. Siningit talaga ito. That's right. Okay. So, we are happy na malaman na everything is fine with your supply and property section and the admin and finance division sa ngayon. Mashallah. Yes. So, how's the transition, di ba? Dati from Chief Nasi ngayon to Chief Numayri Madid. Yes. So far, so good naman. Mabilis namang maka-adapt ang AFD. Totoo yan. Oo, di ba? Kahit sa atin sa office, we are all friendly. Totoo. Kaya, and adaptive no, sa mga kaya yes. mabilis lang adoption natin sa new administration, sa new changes. So, At lahat naman ng ating mga leader, ng ating mga chief, ng ating minister ay walang hinihiling kung hindi ang kapakanan, no? yes. Sabi nga niya, supportahan natin ang bawat isa. Totoo yan. At syempre, lahat po yan ay nakaangkla, according to our minister, sa mas patatag na Bangsamoro. Yes. Na yan po yung policy direction ng ating Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa kanyang administration ngayon sa BARM government. MashaAllah. Alhamdulillah, tagala po we're aiming high, no? For the benefit of our every Bangsamoro family that needs our help and assistance sa ating ministry. Okay. Ngayon, dahil excited na ho yung ating mga kabalay na mapakinggan, kung ano nga ba itong virtual store na ito, no? Ng procurement, ano ang importance at ano ang ating nakukuhang benefit from this virtual store, Kabalay Dynamics?
Actually, itong virtual store, matagal na ito. Under pa siya sa RA 9184. Kaya lang hindi siya implemented sa atin, nasa national pa siya. So, Okay. PS DBM national muna siya. Then, during the transition ng RA 12009, Okay, yung bago na yun, ha? oo, yung bago na procurement law, nag-ano na siya, nag-adapt na siya per region. So, sa ngayon, ang region natin is nasa under region 9 ba ang region 11, 9 ang Coronadal? Region 12. Region 12, yes. Region 12, yeah. Region 12. Ay, nakabubo sa... No, hindi. Nakakaituloy eh, minsan. Nasa Region 12 ang PS, DBM, DEPO. So, Mabel? yes. Okay. Ngayon, bago-bago lang sila nag-adapt ng virtual store. Okay. Oo. Kala ko matagal na rin itong... Hindi, bago lang Bago lang sila. mo. Parang this May lang ata sila May lang, nag-adapt. oo. okay. Sige. Pero sa atin sa office, during sa transition, naka-start na tayo ng virtual store, yung subscription natin sa Yes, office. Correct. That's Pero right. doon natin siya binili sa national, hindi sa ano. Kasi hindi available ata sa Oo. kanila, no? Tama. Ano nga ba itong virtual store? Para rin siyang Shopee, Lazada. Longga. May mga ino-offer din na. Add to cart lang po ako. Pero ito yung add to cart na pinag-iisipan, ha? Yes, actually, ito siya is hindi siya basta-basta add to cart lang. Kailangan pa rin natin na ano lang siya, sa ngayon ang ina-add lang is yung EPP-CSE, Yeah. Annual Procurement Plan ng Common Use Supplies and Equipments. Totoo. Anong under doon yung office supplies natin, motor vehicles, Oh, kasama motor vehicles. yes, airline tickets, at saka yung subscription softwares, mga softwares. So, yan lang muna ang apat ang nakikater ng virtual store. Okay, so if you need any of this, itong apat na itong kabalay na Ma'am Amix, office supplies, ano yung isang bakit di ko basang writing ko, no? Motor vehicles. and then subscriptions at yung airline tickets, no? Yes. Maaaring bilhin Opo. diyan sa may virtual store na ito. Opo. Okay. Ano nga yung tinatawag PSDBM? Ano yung PSDBM na? Procurement service. Okay. Na bali di po siya ng DBM. DBM. Department of Budget and Management. Okay. I-clarify lang po natin, website po ito, no, na pwedeng mabisita ng kahit na sino. Hindi lahat ng agency kailangan mag-enroll ka muna. Oh. So may enrollment pa siya. Kaya nga nung May, nag-conduct ng orientation ang DBM, PSDBM para maka-enroll ang lahat ng government agency. Okay. Ang kinikater lang muna nila ngayon is mga government agency. Government agencies. So, kailangan talaga enrolled ka muna. No? Yes. Sa kanila, ano ba yan siya? Parang, anong klaseng platform? Is it an app or website din talaga? Under siya sa yung modernized PhilJeps. Okay. So, it's under the PhilJeps. Kung Para saan tayo siyang- nag-post din ang ating mga... Oo. Para siyang tab doon, is like, i-redirect button siya na i-click mo na. May link siyang binibigay per agency. Oh. Okay. May login, Tama. may password. Kasi kailangan ma-security ng ano, di ba? Yes. May security Ang aim ng lang ating- nila dito is mapadali yung procurement process natin, less hassle, less attachments ng papers kasi wala na siya maliit lang. Hindi naman siya paperless pero maliit lang na paper ang True. kailangan. Compared doon Hindi sa... na siya dumadaan ng mga canvassing, mga purchase order, dire-diretso na siya. Teka, mura ba? Malaking pagkakaiba. Mura talaga sila. Actually, Okay, that's it. we tried this first sem, doon tayo bumili, which is nakasave tayo ng 100,000 from our budget. Wow. Mashallah. From our last. So, may savings tayo na 100,000 sa EPP-CSE natin na budget. Okay. Dahil, di ba karamihan doon tayo nakabili. Totoo. Kasi nga naman talaga, lahat, no? pero at least more than, I think, 300,000, 400,000 ang nabili doon. So, Oo. laki ng savings natin. With your assistance na sa MHSD, talaga po naging posible itong ating connection. Yes. Sa PSDBM, itong ating tinatawag na virtual store for our procurement na higit na mas, naku, parang sinesecure na low price. Yes. Yung mga Kasi wala silang tax.
Walang tax. Yes, tax-free Mashallah. sila. So, parang it leads me to our next question na gusto malaman ng ating mga tagapakinig at tayo rin sa ating team, no? Ang pagkakaiba nga sa yung normal, yung nakasanayan nating pinagkukunan or sources ng ating materials sa mga kinakailangan sa bawat opisina. So, ano nga ba? Aside from prices at less paper trails, no? Ano pa? Parang mas mabilis ba? Ang ganito? yes, mabilis siya kasi add to cart ka na lang. And then? Pagkatapos mo mag-check out, mag-load ka lang sa e-wallet mo. Kasi may e-wallet din siya. Para din siyang Shopee at Lazada. May e-wallet din. May e-wallet siya. Ang galing, E-wallet account tayo na binibigay. Mag-load lang tayo doon. Pwede kumutang dyan. Tapos ilang gives, pay later, 0% interest. Tapos ano Pag 1 month ha, sige. Sige. Tapos yun, ano lang din, pagkatapos magtawag lang sila kung kailan i-pick up. Gano'n lang kadili. So, hindi na siya, unlike sa normal na procurement process natin, magkanvas ka pa ng 3 tindahan. Totoo. Marami-rami pang proseso pinagdaanan bago mo makuha yung kinakailangan mong ano. Paano pala kung urgent yung pangailangan ng ating kunyari section ng mga nirequest nila. So yun ang pagkakaiba kabalay na rin, no? Ng ating virtual store. Doon po sa ating usual na sources ng ating materials sa opisina na ko. Napakagaling, no? So syempre, ano naman kung meron man tayong na-identify na parang shortcoming nitong ating virtual store na to, meron ba siyang disadvantage Yung limitation sa ating ng limitation, items? sa ating experiences sa MHSD? Sa ngayon kasi, bago kasi sa atin, so hindi natin napaghandaan, medyo malayo-layo ang Marbet. So, yung logistic part, medyo mahirap. Hindi naman siya, slightly lang. Doon galing yung items sa Marvel? Yes, At doon lang makukuha yung mga items na yun? Wala pa kasi sila, hindi pa sila nag-cater ng i-deliver sa atin. Totoo. So, yun so far ang nakikita ko negative part. Parang challenging part na. Challenges kasi kulang din sa logistic tayo, especially sa amin sa supply. Kaya nga nag-request ako ngayon ng utility vehicle. Correct. Sana ma-approve ng MFBM. MFBM. Shout out! Shout out. Very generous ang MFBM, mashallah. Kasi para anytime pag may kailangan tayo, puntahan nila doon. Kasi na siya. So, yun lang ang slight na Tapos, aside sa internet connection, kasi kailangan talaga mabilis sa internet connection. Totoo yan. Nako. Sa virtual store nila. Kasi mapuputol. Yes. Naka-add to cart ka, naka-ano ka na eh. Yes. Mawawala na Tapos naman. may na-internet mo. Totoo. Okay. Stress ang makuha mo dun. At kabalay na mga kabalay, no, parang it brings me back to what our minister has said na lahat ng ating mga proposal, di ba? Ay gagawa din ng paraan na mai-lobby. Yes. Diba? Sa ating mga funding sources, gaya ng sabi na kahapon, sa ating second day ng ating MANCOM, kung saan naghabol yung ating mga provincial offices, no? Kabalay na Amex na ng kanilang mga proposal na hindi na budgetan. No, na kailangan talaga nung ating mga nangangailangan mga Bangsamoro families in every province that we are serving. Okay? So yun ho. Sana, pero okay naman siguro kabalay na Ma'am Amix kung maramihan ang pag-order natin. Isang kuha lang. Yes, yes. Ganun ang ginagawa ko. Kaya nga din, nag-plan talaga ako na by semestral yung supplies natin sa CR. Kasi para isahan lang talaga ang pag-pick up doon sa DBM. Correct. Kasi kung hindi ko binago siya by quarter, masyado siyang tiring. Diba? Every quarter. Tapos given sa atin na medyo marami-rami tayo sa mga staff ng each section natin. So, totoo yan. kailangan talaga, planuhin talaga mabuti yung ginagawa natin. True. Naku, pag wala talagang plano, naku. Yes. Disaster ang magiging dulot nito. Maliban na lang sa mga hindi planadong mga
travels. diba? Travels, yes. Minsan yung pang natutuloy. Especially tayo na tayo ng mga section heads, kung saan-saan tayo napupunta. Diba? May mga hindi nakaplan. No, correct. Automatic. Pero minsan yan natutuloy sa biyahe. Yes. Yung hindi planado. Ibang usapan na po yun, ha? Ibang usapan po yun. Okay. So, syempre, actually, I was about to ask Ma'am Amix kung ano yung mga hamon, no, challenges na kinakaharap nila. Aside from slow internet, and then yung ating logistics sa paggawa ng ating mga supply from the city of Coronadal sa Region 12. Kumusta naman ang coordination natin sa kanila? Okay naman ang ating connection? Yeah, so far so good naman. Sa pagkakaalam lang namin nata is dito sa BARM is 4 or 5 agency ministry lang. Ang konektado sa kanila? Yes, dumadaan pa sa kanila. And kasama ang MHS din Yes, naman. Mashallah. luckily kasama tayo. Totoo. MFBM, MHSD, tapos tayo. And the rest is LGUs na. So, we are happy na compliant, kahit paano, compliant tayo sa bagong procurement law. Kasi, yan talaga is hindi yan na optional. Mandatory talaga na dadaan at dadaan tayo sa kanila. Hindi natin sila matatakbuhan. Correct. Pwede lang kung wala sa kanila. Diba? Oo, pwede lang. Tapos, kung wala din sa kanila is magsisecure pa tayo ng certificate. Na wala sa kanila. Wala yun sa kanila. Para hindi tayo maging mag-flag sa COA. Totoo. Good to know that. Hindi lahat ng mga bimawas natin, no? Yes. I remember we have 16 kabalay na RIA or more than 16 ng mga ministries, offices, and agencies sa BARM na dapat din ganito ang ginagawa. Yes. Hindi lang to sa atin angkla sa atin na program. Totoo yan. As long as you're a government office. Yes, national project po ito. National po ito na program, hindi, batas. Totoo yan. At ngayon, marami nang naibahagi sa inyo sa kabalay na Yes. Ma'am Amix, no? Hindi na kayo mahihirapan if in case you would try to connect with PSDBM. Yes. And maging customer na rin itong ating virtual store para sa inyong procurement activity sa inyong opisina. Ayan, hindi ko mahirap yung proseso. Inumpisahan na ho ni Ma'am Amix sabihin sa atin kung anong dapat ating gawin. Okay. So, itong pinag-uusapan natin ngayon, ginagawa ito ng ating, of course, procurement and supply. Yes. Sections natin sa opisina. Sa supply and property section, ang head po is si Ma'am Amix. And then sa procurement naman si Sir Hasanor Amboloto naman, ang Dapat kanyang siya kapartner. kasama ko dito eh. Busy raw siya. Busy rin si Mama Wee. Sabi ni Sir Hasanor, pag kami yung nagharap dito, baka maging trahedya ang maging namin sa usapan namin. Baka mag-live selling na lang kami sa Oo, baka magulo kami. Baka mag-procure tayo ng iba't ibang gamit. Iba ang mangyayari pag gano'n mangyayari. Sige, okay? So, there it is. Ang ating usapin about our virtual store para sa procurement natin na ginagawa at hindi natin yung matatakbuhan. At syempre, yung sinabi ni Ma'am Amix kanina, yung annual procurement plan, wala akong magiging procurement, no? Yes. Kung walang annual APP. No procurement, no EPP. Totoo yan. Ma'am Amix, gusto mong ibahagi sa amin yung kahalagahan ng ating siguro mga salient features ng ating bagong procurement law ngayon, yung RA 12009, kung saan hindi ka doon ka nagagawa ng PR, no? Yes. Diba? Ano na ngayon siya, medyo challenging pa siya sa part natin kasi ngayon doon sa nasa transition period tayo totoo. kasi mahirap siya. Kahit nga kami, nangangapa pa kami sa modernized PhilJeps. Kasi the last time na nagpunta kami for orientation, at marami kasing involved. Hindi lang iisang tao, dalawa kami na mag-undergo ng modernized PhilJeps orientation. Pati BAC, TWG, at saka secretariat. Totoo yan. So, ngayon, nag-umpisa na ang DBM ng mga online bidding. So, sa atin, di pa natin kaya. Kasi, Hindi pa kaya. But we're trying our best, no? we're trying our best. Yes. Nag-ano na nga Transitioning. tayo. Yes, transitioning na tayo. Part sa transitioning natin ito. Part ito siya. Di ba hindi ka makaano, Ma'am Amix, kapag wala kang APP or PPMP? Yes, no PPMP, no APP, no procurement. No procurement under this new procurement law 12009. Ganun po ka-importante. Kaya huwag patagalin, no? Yes, kasi kung wala ka ng Oo. APP, hindi ka Totoo maka-issue yan.
sa PR, pag sa modernized field trips na. Correct. Nako, challenging ang modernized field jobs. Yes. So, kailangan talagang pagandaan natin at pagtunan ng pansin. At syempre, huwag patagalin ang mga papeles. Kahit nga itong sa virtual store, kailangan may updated ka na APP nakalagay kasi hindi mo ma-add to cart kung walang nakalagay na Tama. quantity doon. Ganun ka-importante ang ating annual procurement plan. Kabalay na Ria, would you like to say something? An APP is an annual procurement plan, That's right. na required sa lahat ng agency. lahat ng agencies na isubmit para kumbaga nakalista dito lahat ng kailangan nilang bilhin Yes. for the year, annual nga, at nakalagay lahat ng presyo ng bawat plan na yun, down to the very centavo. Totoo Yes, yan. ganun siya ka. Diba? Kahirap sa part namin gumagawa ng EPP. Totoo. Consolidation ng lahat ng PPMP ang ating APP at hindi ho biro. Hindi po biro. Kaya pag may mga Pag-ano changes, malaking sa akin. Totoo yan. Kaya't mahalaga talaga na alam ng bawat section or division. Yes. At pinaghahandaan, ginagawa ng mabuti ang kanilang pagpaplano para ho sa mga kailangang i-procure under their section or divisions. Isa Okay? pang magandang features ng virtual store is yung airline tickets. Ginagawa yan. namin ito sa ngayon, hindi pa namin nakausap si Minister at saka si Chief Madid Okay. regarding this kasi kailangan natin pumasok ng contract with the Totoo DBF. yan. I would agree. Yes. Para hindi na tayo pag may mga out of town tayo or out of province na kailangan ng ticket, hindi na tayo problema. Correct. Kung saan ka kukuha ng Mag-load lang tayo sa e-wallet, kailangan lang ng agency na may mag-planner Yeah. at saka may controller. Ano na lang siya. So, automatic, wala ka nang iisipin. Wala na, doon ka na. Sila nang bahala. Mag-book na lang, ibubook na lang. Totoo yan, di ba? Ang Oo. galing. Kaya medyo, yan ang isang, after ng transition, after nito is kakosan, yun ang plano namin ni Sir Has. Yes. Kausapin sila Masya with Allah. this. This is a very good initiative and very good move for the efficiency of our office transactions, no? Napakagaling. And looking forward to that, inshallah. At ngayon, dahil ang oras natin ay alas 12, una na ng tanghali, we would like to know from our, di ba? Yeah. Ang bilis talaga ng oras. Sa patagalin ni Ma'am M. Hindi mo na nararamdaman. Alas 3 na pala. Diba? Wakto na naman. Okay, sige. So, kabalay na, Ma'am Amix, would you like to say something as your parting message for our episode ngayong araw na ito para sa amin, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa? Yes, ini-encourage ko lahat ng ministries ng ministries ng BARM na umattend sila dito, makisali sila kasi it's makes easier para sa nagagawa ng Totoo. procurement na tapos mabilisan na lang ang lahat ng trabaho if ever ma-fully implemented ito. Yeah, mashallah. Na, Alhamdulillah. All the way, we support that. Kabalay na Ma'am Amix. And of course, sana ho, ito ay magsilbing inspiration, no? Sa ating other ministries, offices, and agencies under the BARM government to go into this virtual store for our procurement para ho mas maging madali at maiwasan natin yung mga delays sa ating procurement services. Okay? Thank you so much, Ma'am Amix, for Yes. saying yes to our invitation kahit napaka-busy mo at dapat mo pang pagtunan ng pansin ng ating dry run. But we're gonna be returning there. Inshallah. And sir, thank you so much for joining Ma'am Amix today and joining our team para sa ating 274th episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, kabalay na Ria, we are done with our MHS discusses. Nako, mashallah, alhamdulillah, maganda pala ang ating background music, no? Tamo? Okay, so sige kapalay na Ria, from all these discussions that we've had, maaari mo na makuha ang iyong mga questions at may bigay sa amin. Ano ang yung magic 3 questions for our KKK Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. Ipadala lamang ang tamang sagot
sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay, sa abbreviation na PSDBM, ano ang ibig sabihin ng T? Nako. Pala ba yan? Pala? Sige. Ebe? Sali. Second question, sa apat na items na kinikater ng virtual store na pwede mong bilhin sa virtual store, magbigay lamang ng isa. Isa lang? Pwede Yes. tatlo? Sige. Isa lang. Sige. Okay? And the third question, sa sinasabing APP, ano ang ibig sabihin nung A? Ay, sana yung P kasi mahaba-haba. Eh, baka maulit natin yung Sa number bagay, one. sige. Ay, hindi pala. Sige, okay. Again, for the last time Ulit, today. ang unang tanong sa salitang TSDBM, ano ang ibig sabihin ng letrang T? Second question, sa apat na items na pwede mong bilhin sa virtual store, magbigay lamang ng isa. And third question, sa salitang APP, ang ibig sabihin ng A. There you go. And once again, for our number, Kabalay na Ria. Ipadala na ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. There you go. Okay, thank you Kabalay na Ria. And before we end our episode, might as well read the comments sa ating Facebook Live. Sige. Unahin mo Kabalay na Hamsi. Nag-load pa sa page. Nag-load ka ba? Sige, Medyo anong unang mahina. mabasa dyan? Medyo mahina ang ating connection sa ngayon. Yes. Sige. Then, for me, ang pinakaunang nag-chat is si Ma'am Jalila Dato Imam. Nang sabing, go nani. Mashallah. Pati kilala ni Ma'am Amix to. And of course, I would like to read this. Yeah, of course. That's Yung ating ikalawa. Ikaw lang ang pwede. Dahil, before we departed, no? Kanina ho sa ating Soleil Hall, yung ating venue, pinaliwalag sa akin ni Sir Gary kung bakit nga ba watching from a distance. So may context to. From a distance. Di ba? Yun yung kanta natin. Meron pala yan. Di ba, Gadi? O siyempre, God is watching us. Yun pala yan. Napaka-wiki talaga yung Sir Gabby. Di ba? Alam mo yung nanood ka? Malaman yan. Alam mo yung nanood ka ng isang buong season, tapos may review sa pinaka Oo, sa dulo. season Ngayon na pala. Season Grabe. finale na ito na. Oo. Tingnan mo nga naman, no? So, sige. May importance, may kwento na. Meron palang significance yung ganun, watching from a distance. Sige. Kasama ngayon ni Sir Gadi si Nasi, ang ating cash section. that's Watching right. from Soleil Hall, Alnor. Salam Kabalay. Yes, sinundan ni Marhani Makalipot Kamar watching from MHSTRO Original Office with White Heart and Dinosaur. Wow. Ay, may dinosaur. Ano meron sa dinosaur? Oo, bakit ba ganyan? Si Sir Tyron ba yan? Sino tinatawag mong dinosaur dito sa mga kanat? Baka si Tyron. Baka, Si Marhani is under the Human Resource Management section. Okay. And you also have two? From Yasir Ibrang, sabi rin, go nani. who's Nani? Siya pala. Siya nakikinig kanina nung nag-chismis tayo ba? Okay. Busy sa Senado. Watching from Aldo, diba? And ang ating huling comment, Kuya Hamsi. Yes, the Queen Mother of CLUP, Engineer Muslima Kaya Busama, ENP. Assalamualaikum mga kamagaganda at gwapo, Hamsi Kabalay. Bakit Sisi naman? Oo. Si Hamsi lang ba ang gwapo? Gwapo rin ako. Sana daw marami Thank you nilista very niyang lahat ng maganda. Correct. Masaya po tayo ngayong araw ng ito, no? Dapat ho, patulihing mas masaya. Siyempre, nakangiti tayo para good vibes lang po ang ating dulot sa ating mga kabalay na nakikinig at nanonood na ating programa ngayong araw na ito. At dahil nabasa na natin lahat ng comments sa ating Facebook Live, thank you so much sa ating 32 billion viewers sa ating program ngayong araw na ito, sa inyong punod at pagsama sa amin sa ating programa ngayong araw. At dahil dyan, kami ho ay magpapaalam na sa ating episode. It's now 12:08. Sa ngalan ho ng aming mga
mababait, butihin at syempre napaka-supportive ng mga leaders sa MHSD, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldin Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. At sa marami na, Ako po ang inyong lingkod Magsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad. At ako po yung lingkod bang sa Moram Sari Palat sa ating mga kasama sa ICS Sir Latunod sa Idawad Sir Almansor Esugaw Ma'am Jasmine Ilangit sa ating kasama sa technical side ng DXMY or DXMS. Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. yes, that's right. Maraming salamat po sa inyo. Kabalay na Ria, kabalay na Hamsi. At syempre, ako Hamsi, meron kang pagkutulan ng pansin. we're only human. Ayan. Okay. So dahil dyan, ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain ng mayroong kasiyahan, kahusayan at pagmamahal. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Shout out sa iyo, kabarina Jasmine. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.